Kung may 273,000 pesos ka, bibili ka ba ng e-bike? Yan ang bagong labas ngayon ni Honda na CUV-E or Honda Cav-E. Silipin natin ngayong araw. Tara! The future is here na nga netizen sa talagang fully electric na yung mga ibang nilalabas. Especially si Honda, nakilala naman natin na #1 sa Philippines, ay nag-umpisa na maglabas ng mga fully electric vehicle. At isa nga itong Cav-E sa pumuko ng attention ko nitong nagdaang Makina Moto Expo. Napakalinis lang kasi ng itsura niya netizens, pero super premium din tignan. Yung front face niya talagang parang nanggaling sa future. Alam mo yung very neat looking lang, pero alam mo modern. Medyo may pagkabilugan ang design na EV na ito, netizens. Siyempre, fully digital na meter panel para siya nakasmile dun sa front. Tapos, malaki din yung free na space dun sa may bandang front, netizens, hanggang dun sa may bandang manibela. Pagdating naman sa fender, ay nakita ko na merong black trims, parang pinakadulo lang, which is very appealing to me. Malinis pa rin yung design. At least, di ba, may konti tweaks dun sa design niya. Maiba lang ng konti, pero nakaka-add din ng dating. We also have a regular telescopic fork sa front suspension niya. And may black trims din na parang maliit na windshield dun sa pinakataas. Tapos, meron naman tayo mga side mirrors na sakto lang din yung laki. May pagka-leaf type yung kanyang side mirrors, netizens. Pero, siguro mas bagay dito para sa akin yung round shape na side mirrors. Medyo classic kasi yung datingan ng isang to eh. Parang motorsiklo na talaga na classic din yung atake. Step through din yung ating footboard, netizens. Pwede ka maglagay ng mga gamit sa gitna. At naka 5-inch TFT na full digital meter panel po tayo dito. So, napakaganda ng kanyang display. At kitang-kita kahit katiri ka ng araw na matapatan yung ating gauge. Galing. Pagdating naman sa tires, netizens, isa sa napansin ko sa kanya ay naka 12 inches wheels siya na merong tire size of 190. Siyempre, tubeless tires na siya. Parehas lang yung size ng gulong niya, both sa unahan at sa likuran. At napakalapad din po ng kanyang seat. Sigurado makakomportablehan both yung rider at saka yung back ride. On the side profile naman, netizens, napakalinis lang yung kanyang disenyo. Wala kang makikitang decals. Meron lang siyang Cav-E na nakasulat doon sa may bandang taillight na sa likuran. Speaking of taillight, malinis lang din po at natatangi din yung disenyo ng taillight niya na alam mo talaga bago sa kalsada once na makita mo. Yun agad ang unang papasok sa isip mo. Of course, meron din siyang ilaw para sa plaka. And yun, body color lang. Isa sa nakikita ko is itong parang color white at saka may pagka-gunpowder na kulay niya na I think this one is dark gray. Parang meteorite yung pagka-gray niya. Isa rin sa na-notice ko dito, netizens, ay may built-in na siya na bracket. So, pwede ka na magpakabit ng, let's say, hybrid top box, or if you want some other top box, pwede mo nang kabitan right away. So, di mo na kailangan magpakabit ng any other bracket kasi may built-in na po siyang bracket. Ilan pa sa additional key features nito, netizens, naka-keyless start na po siya. Meron din tong USB charging port. So, pwede ka na mag-charge ng mga smartphone mo while traveling, lalong-lalo na kapag gumagamit tayo ng maps. Meron din siyang multiple riding modes at sa rear suspension naman ay naka-rear shock. Kaya magiging maganda yung feedback nito pagdating sa mga bumpy roads. At kilala naman natin si Honda na talaga maganda gumawa ng suspension sa pang everyday condition na kalsada. Pag-usapan naman natin yung kanyang baterya. Kasi ito yung maganda nung nakaraan na nilabas nilang EM1E. Naka-dual removable lithium-ion batteries na po ito with total capacity of 2.6 kilowatts or 29.4 ampere na times 2. So, dalawa po yung kanyang pinaka-baterya. Kaya malayo po ang mararating ninyo bago kayo malobat. In fact, to be exact, you can range up to 80.7 kilometers on a full charge. O diba? Na short lang ng konti, almost 100 kilometers na yung kanyang kayang abutin. Pwede naman kayo bumili ng extra battery kung sakali man na talagang desidido kayo na dalhin siya or i-stretch pa yung kaya nyong mapuntahan para meron kayong salitan na battery na pwedeng ikarga sa kanya while nag-charge naman yung isa pa. Ang charging time po nito ay approximately 6 hours. So kapag ginamit mo siya maghapon, let's say nalobat mo na siya after a few days of using it, pwede mo siyang gamitin from point A to point B, pampasok sa work, pampasok sa school. Pwede nyo siyang paggamit din sa mga anak ninyo kung students pa sila, diba? Kasi high school or college students, pwede nyo po ipagamit. Tapos matutulog lang kayo, pagising ninyo, siguradong full charge na yan, so sobra pa, diba? Kung more than 6 hours kayo natutulog, isa sobra pa yung isang magdamag sa pag-charge mo sa kanya. Sa overall dimensions naman, meron tayong length na 1,889 mm, width na 664 mm, at height naman na 1,096 mm. Yung kanyang electric
motors ay kaya po mag-produce ng 8 horsepower at 3,500 RPM. And also, 22 Newton meters of torque at 2,300 RPM. Mas malakas pa yung torque niya kaysa sa mga may engine kagaya ng PCX. This one ay hindi natin pwedeng maliitin kasi yun naman talaga yung labanan, di ba? Sa everyday road, yung torque talaga kasi dyan yung pinaka-arangkada natin. From a stop, dyan talaga na-determine yung unang takbo. At yun yung nakaka-create ng momentum on our speed. We don't need top speed usually sa everyday na practical na pagmamaneho natin ng two wheels. Ang pinaka-kinakailangan natin is yung kanyang torque. Galing, no? So, sa mga uphill, wala po kayong problema na baka mabitin. Kaya nga siya nilagyan pa ng bracket eh. You can also extend na magkabit ng top box kasi siguradong kayang-kaya po ng EV na ito. Meron po tayong wheelbase na 1,310 mm at seat height naman na abot ng Filipino height na kagaya ko dahil 765 mm po yung kanyang seat height. So 5'4" lang ako at abot ko po ang motor na ito. Napakagaan din po ng EV na ito dahil meron lamang siyang curb weight na 117 kg. So under 120 pa. Kayang-kaya po ito imaneho kahit ng mga baguhan sa pagdadrive ng two wheels. At mataas din po sa usual yung kanyang ground clearance which is 139 mm. Usually nasa 135 mm lang, solved na eh. Pero itong isang to, above average pa siya. So kahit yung mga higanting hams ng Pinas, hindi ka basta-basta sasayad kahit may angkas ka pa. So may peace of mind ka na magtuloy-tuloy lang sa biyahe at hindi na intindihin yung mga ganong experiences. Kung saan minsan ay medyo nagme-menor pa tayo, diba? Sa braking system naman po ay naka-disc brake tayo sa front at naka-drum brake naman tayo sa rear. Meron din po siyang combi brake system kagaya ng ibang mga Honda motorcycles. Sa pagka piniga mo yung kaliwang brake lever ay may sumasamang kanan. Yung kaliwa kasi, yun yung sa rear, 70% ang mai-engage doon and 30% naman sa front. So, good to for beginners na isa pa lang yung kayang gamitin kapag ka pumapreno during a sudden stop. May iwasan kasi natin sa ganyang paraan yung pag-lock ng mga brakes. Magre-resulta na hindi tayo sumemplang or mag-slide. Doon naman sa kanyang underseat na ay makikita natin yung kanyang mga battery. Para sa akin, yung build quality niya ay napakalinis talaga sa kalsada at very premium looking. Alam mo talagang hindi to basta-basta electric vehicle. Alam mo na napaka-premium. For me, lingunin na din to sa kalsada eh. Malinis lang kasi. Ito yung para mga tipong EV na if you know, you know. Parang ganun, di ba? Yun nga lang, Nedises, pagdating sa price point, it is 273,000 pesos for an electric vehicle. So, hindi siya para sa lahat, pero at least nag-uumpisa na mag-innovate at magbago yung mga motorsiklo at even four wheels dito sa atin sa Pilipinas. Meron din namang magagandang dulot, pero yung iba ay hindi pa rin sang-ayon. Para sa inyo, Netizens, okay ba sa inyo ang EV or doon pa rin kayo sa traditional na naka-engine na mga motor at sasakyan? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Kung ikaw, Netizens, bibili ka ba netong Honda Cav-E? Comment your suggestions below. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.